Isinusulong sa Kamara ang panukalang batas na layong bawasan ang carbon emissions sa Pilipinas para makatugon sa hamon ng climate change. Saksi si EJ Gomez. Dito sa Pilipinas, kapag tag-init, matindi ang sikat ng araw at sobrang init. Pag tag-ulan, matindi naman ang hagupit ng bagyo at madalas nagreresulta sa pagbaha. Sabi ng mga eksperto, hindi maikakaila na epekto ng climate change ang patuloy na pag-init ng mundo na isa sa mga dahilan ay ang lumalalang carbon emissions. Usok na nagmumula halimbawa sa mga pabrika, sasakyan at paninigarilyo. Sa Kamara may isinusulong na House Bill 7705 o Low Carbon Economy Bill na naglalayong bawasan ang carbon emissions ng bansa kaugnay ng 2050 net zero emission target na nakasaad sa Paris Agreement. Sa ilalim ng panukalang batas, magkakaroon ng emission avoidance o reduction target kada taon. Lalagyan ng cap ang mga piling sektor na may pinakamataas na greenhouse gases. May karampatang civil penalty sa kada sobrang greenhouse gas emissions. Inaalmahan yan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Sa isang pahayag, sinabi nila ang posibleng epekto nito sa mga negosyo at ekonomiya ng Pilipinas. Ang pagkakaroon daw ng decarbonization targets halimbawa sa agriculture at food industries, maaaring makaapekto sa ating food supply chain. Pati raw ang cement and construction industries apektado. Ayon sa Cement Manufacturers Association of the Philippines, 40% ng kanilang production at logistics nakadepende sa energy at power. Nahihirapan na nga raw makipagsabayan ng lokal sa cement imports. Giit ng PCCI, ang pulisiya ng Low Carbon Economy Bill ay base sa first world standards. Dapat daw sa bansa, iyakma sa third world realities. Sabi ng Greenpeace Philippines, hindi naman kailangang mabilisan ang transition sa decarbonization. Kaya may tinawag tayong just transition para hindi din po masyadong impactful, no? And that transition will do no harm. Of course, it will entail sacrifices. Sa datos ng Worldometer, 0.35% ang nakokontribute ng bansa sa global carbon emissions at pang-37 ang Pilipinas sa mundo. Bilang tugon, ang Climate Change Commission kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno binuo ang Nationally Determined Contribution Implementation Plan o NDCIP at National Adaptation Plan o NAP. Dito nakalahad ang climate change adaptation measures para sa transport, energy, waste industry at agriculture sectors at mabawasan ang vulnerability ng bansa sa mga epekto ng climate change. Giit na Greenpeace, we will get worse climate impacts before we feel the effects of all our decarbonization efforts. No? So the time is now, no? for decarbonizing. Ang decarbonizing, ilang taon nang ginagawa ng urban farm na ito sa Makati. Our food goes straight to the customer with a very limited carbon footprint. And we can do this all year round. We're not affected by heat. This will be followed by rainy season and by typhoon season. And again, this will not affect our supplies. Reducing CO2 is actually one of the main drivers for us to be also more efficient as a business. Hindi na bago ang problema sa carbon emission at climate change sa bansa. Pero hindi katanggap-tanggap na masanay na ang Pilipinas sa mga epekto nito. Ito na marahil ang tamang panahon para seryosohin ang mga aksyon laban sa climate change. Para sa cleaner at greener Philippines. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.